Hi guys, magandang umaga. Ambit ko, welcome to my channel. Ngayon po, itatampok po natin ang isa sa pinakamagandang halaman na pwedeng makita dito sa Pilipinas at pwede niyong pagkakitaan. Ganun pa man, napakahalaga po nito na dapat sa ating kapaligiran ay matuto po nating mahalin ang mga halaman lalo pat nagmamahal at nagiging mahirap kuhanin sa panahon ngayon dahil sa panahon ngayon pandemic. By the way, paki-subscribe na po muna ang aking YouTube channel at paki-like din po. Kung may mga information kayo na gustong sabihin, paki-comment lamang po sa comment box. By the way, shout out po muna kay Nanay at saka kay Noel sa mga mabuting tao na tumanggap sa akin sa isang lugar sa Laguna sa Nagkarlan. Yan, napakaganda po ng Nagkarlan, Laguna. Nanikas kami sa kanilang garden ng ilang peraso ng halaman na talagang pong napakamahal. Anyway, punta po tayo sa halaman. Ang tampok po natin para sa araw na ito ay patungkol sa isang halamang Monstera deliciosa. So, ang Monstera deliciosa ay napakagandang halaman. Isa rin ito sa pinakamahari na halaman. Ngayon po, medyo pinutol ko na yung pinakahalaman at parang naitanim ko na nung isang araw. So, ngayon ipapakita ko lamang ang uri ng dahon ng halaman na ito na maganda naman siya. So, pakikita ko sa inyo ha. Guys, ito yung dahon niya ng Monstera deliciosa. So, dahil ang pinutol ko na, ang kulay niya ay kulay glazy na dark green. So, ito ay putol na kaya medyo dilaw-dilaw na. Kinat ko siya dahil para magandang itanim. Para mapangalagaan natin ang pagtatanim ng isang halaman ng Monstera deliciosa, dapat ititrim nyo muna yung ganitong uri ng kanyang dahon para just in case pagsibol niya maganda. Pakikita ko sa inyo mamaya paano ang nagiging result ng pagsibol ng pagtatanim ng halaman. So ngayon susukatin natin siya. Ang dahon po ng Monstera deliciosa ay ganitong itsura. So nagiglaze yung pagkakagreen niya. So medyo malapad siya. Kaya nagiging maganda sa garden pagka tinatanim po ito. Una po sa lahat, paalala, mahalin niyo po yung halaman lagi. Kahit anong halaman. Okay. Ito yung metro. Minsan lumalaki pa po dito yung haba ng isang dahon. So, pamula, ito yung pinakadulo ng ating halaman ng Monstera. Titingnan natin kung gaano ko siya kahaba. So, ayan. Habang sinusukat ko, kung makikita ninyo, medyo mahaba. Ayan po ha. Nasa more than 2 feet. O pumapatak na almost 30.40 times 2, almost 61.28 cm. So yung 61 cm, ibig sabihin centimeter na equivalent to 1 foot. Basta pamula dito sa pinagputulan kasi kasama yan sa ano ng dahon, di ba? Dito yung nagmumula, kaya ganun. Bakit kahaba? So, ngayon, minsan may lumalaki pa po dito o mas malaki pang dahon. Yan. Susukatin naman natin ngayon ang pinakalapad niya. Kung gaano kalapad ang dahon. Pumula dito sa kabila. Yan, dito. Tsaka doon.
nasa almost, you know, nasa 1 feet siya. Ibig sabihin, kung sa cm, nasa 30.48 cm kung hindi po ako nagkakamali. Yung lapad ng dahon. Ganun pa man, merong mas malapad pa po dito na dahon. Kaya napakaganda. Pwede po itong i-indoor, pwedeng i-outdoor na halaman. Pero ang mas maganda kung may resort po kayo, pinakamaganda rin itong ilagay sa mga resort. Guys, kung magtatanim kayo ng halaman na kagaya po nito, dapat nasa mga malalamig na lugar para mas maganda po magiging sibol po niya. So, ang Monstera deliciosa ay isa rin sa mga Swiss cheese plant. Ibig sabihin, ito yung para nagwo-woody wine ang kanyang paglago ng isang halaman. Parang kung di ako nagkakamali, it's working to grow in the tropical sa may South Africa. Yan. Wow! Doon ito nagmula din sa may South Africa, ang Monstera deliciosa. So, ito naman po ay tumataas na hanggang 7 feet o more than 7 feet. Depende sa inyong pag-aalaga. Okay? Ngayon, check ko sa inyo paano ang naging result ng aking pagtatanim. Guys, ito yung Monstera deliciosa na tinanim ko na. Itong nakikita nyo ito, teka muna ko ulit, may kausap ako. Itong nakikita nyo ito, kumbaga yung parang ganitong dahon na natuyo. Okay. Hindi ko siya gaanong pintulan lahat dahil syempre para maganda maging resulta ng kanyang pagsibol. Ayan. So may makikita kayo parang tuyo-tuyo na. Ibig sabihin, dahon siya na ganito. Pinutulan ko siya dahil para mas maganda nga po ang pagsibol. So mapapansin nyo, yung kanyang pinaka katawan o ito, nagkukulay green, saka medyo may parang mga ugat-ugat. Dito, mas maganda sana kung kayo magtatanim, lalagyan nyo po ng isang kahoy na pwede niyang tulayan o gapangan. Bakit? Once na mas maganda, nalagyan po natin ng kahoy ang isang Monstera deliciosa, magiging maganda po ang pagkapit ng inyong halaman tulad nito. So ngayon, nilagyan ko siya for a meantime ng isang kahoy. Ayan, sa likod Eto, nilagyan ko siya ng isang kahoy para hindi siya matumba, para maging magandang resulta ng pagkakatanim natin ng Monstera deliciosa. Tapos, kapag siya medyo maganda-ganda ng resulta, medyo kumakapit na yung kanyang katawan sa may kahoy na ito, gagawin ko niyan, lalagyan ko siya ng isang malaking kahoy para maganda ang kanyang pagkakaforma ng katawan sa kahoy. So, ayun nagiging silbi para mas maging maganda ang resulta ng inyong Monstera dahil na rin sa kakapitan nila. Kaya ina-advise ko, gumamit po kayo ng tuyong kahoy na as long as na gusto ninyong style. Pwedeng mas mahaba hanggang 7 feet para mas maganda ang buka ng halaman. Ang Monstera deliciosa, nabubuhay yan sa mga malalamig na lugar. Ganun pa man, hindi naman kalamig-lamig yan, basta sa pinakamaganda sa malamig. Pwede siyang itanim sa may tulad nito. Ito ay lupa. Sa lupa nyo lamang po siya itatanim, pero kung gusto nyo lagi siya ng pataba, pwede naman po lagyan natin ng pataba, depende. Pero mas mainam na pataba yung mga dahon na halimbawa tuyong dahon na naging lupa. So ayun din ang mas pinakamagandang pataba. Huwag nyo siyang lalagyan ng sobrang tubig. Kapag kapag indoor,
wisik-wisik lamang siya ng kaunti. Kasi ito naman ay nagtutubig din ang katawan ng Monstera deliciosa. So ngayon, itong lupa kong ito, ilang araw ko siyang hindi dinidilig dahil nga ito'y indoor. Dahil indoor, ibig sabihin, malamig-lamig. Ang pasukong ito, medyo malaki siya. Yan. Medyo pahaba. Bakit siya pahaba? Para yung kanyang ugat, kung sakali lumago, makakagalaw maigi siya at magiging magandang resulta ng ating Monstera deliciosa. So ngayon, ayan yung kung kayo magtatanim, putulin nyo lamang siya ng isang dangkal o 2 dangkal para maitanim na mas maganda ang inyong Monstera deliciosa. Yung mga dahon-dahon tulad nito, huwag nyo siyang tawag dito, huwag nyo siyang gagalawin ng gagalawin. Hayaan nyo muna siyang magkameron ng suwe. Alam nyo yung suwe, yung sibol na dahon. O yan, may suwi na siya. Kaya napakaganda. 2 days ko pa lamang itong tinanim, pero naging maganda ang resulta ng kanyang dahon. Ito siya. Hindi ko siya ginagalaw. Bakit? Para ma-maintain at kumapit maigi yung kanyang ugat sa may lupa. At the same time, kapag hindi siya mo siya ginagalaw, mas magiging maganda ang pagtubo niya. Ayun po ang purpose noon. Huwag nyo siya laging gagalawin. Hayaan nyo lamang siya para hindi siya mamatay. Ganun po ang nag-aalaga ng Monstera deliciosa. Second is, bago siya, kapag po kayo magtatanim, talayaan niyo po siya ng ganito sa isang kahoy. Kumbaga, ito yung nagiging pattern niya para hindi ko mawala o para tumulay maigi yung Monstera deliciosa. So napapansin nyo, medyo liko siya. Huwag nyo siyang tutuwirin kung ano yung kanyang curving ng kanyang katawan. Hayaan nyo lamang siya. Shape niya yan. Wala namang Monstera na tuwid na tuwid. Ang Monstera po ay talagang liko-liko ang katawan. Dahil ayun po ang nagbibigay ganda sa Monstera deliciosa, yung kanyang pagliko ng katawan. Kaya nga tinatawag nating Monstera deliciosa. Tandaan po natin, ang pagtatanim at ang pag-aalaga ng Monstera deliciosa ay nasa inyong mga kamay, nasa inyong pag-aalaga, wala po sa akin. Sinishare ko lamang po ito sa inyong video para may matutunan kayo kung paano po ninyo gagawin ang tamang pag-aalaga ng Monstera deliciosa. Ito po ay napakadaling patubuin pero napakamahal. So ngayon, sa gusto pong makakuha ng ganitong halaman, meron po ako, so message nyo lamang po ako kung gusto po ninyo. Guys, sana may matutunan po kayo sa pagtatanim po ng ating Monstera deliciosa. Second, ipapasyal ko po kayo sa may garden ko sa susunod ko pong video para makita nyo po ang iba pong halaman ko. So meron po akong garden na maganda doon sa may likuran ko, pero sa susunod ko na pong video, wag po kalimutan paki-subscribe, comment and like po ng aking YouTube channel para po may update ko po kayo. Meron din po akong Facebook page sa may Hardinero. So bagong gawa ko po yun. So kung ninyo po, yun ang aso, no? Marami po akong aso. Wow! Okay, marami pong salamat. Sa sunod po ng video, ha, wag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, and comment sa aking YouTube channel. Ito lamang po sa ambit ko. Okay, marami pong salamat. Once again guys, salamat po.